Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, si Lieutenant General Nicolas De Loso Torre III. Siya yung sinibak sa ika-31 Philippine National Police Chief. 85 araw lamang nanungkulan bilang hepe ng pambansang pulisya, si General Torre. Abay pinakamaigsi sa kasaysayan ng Philippine National Police. Abay ano say mo? Kapanalig, si General Torre lamang daw ang masasabing matino sa mga opisyal ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. na pinuri pa nito sa kanyang zona na boxing champion. Tinalo ni Torre by default si acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sumikat ang tinanggal na PNP chief dahil sa mga high-profile na kaso at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa kasalukuyang administrasyon at kalagayang politika sa Pilipinas, kahit hindi ka matinong opisyal, huwag na huwag ka lang makakaapak ng may mga malalakas ang padrino. Okay, magagalaw sa pesto. Paano ba naman hindi masisibak si Torre? Ni-reassign niya si Area Police Commander for Western Mindanao, na number 2 man sa PNP na si General Nartates. Ang opisyal na ipinatapon ni Torre sa Mindanao ay siya namang pumalit sa kanya na bagong PNP chief. Abay, parang laking insulto niyan. Kapanalig si General Nartates pala ay hindi lamang malakas na Polcom. Manok ito ng DILG Secretary at Justice Secretary na nangangarap maging ombudsman. Paano ba naman hindi sisibakin ni PBBM si Torre? Malaki ang ambag na mag-ama sa panalo ng Pangulo sa lalawigan ng Cavite sa nakalipas na presidential election. Wala talagang laban si Torre sa malaking utang na loob. Hindi daw sumunod si Torre sa kautusan ng Napolcom, pero malinaw sa Republic Act No. 6975 at RA 8551 na namamahala sa PNP na hindi maaaring baligtarin ng komisyon ang mga paggalaw ng tauhan na ginawa ng PNP chief. Sa pagre-reshuffle ng PNP officers, ang PNP chief lamang ang may mandato nito, hindi ang Napolcom, maging ang DILG. Aba, ano nangyari? Napolitika. Ang kasalanan lamang po ni Torre ay kinatin niya ang golden boy ng pamilyang nepotismo sa Cavite. Dahil sa palakasan at bata-bata system, hindi na umuunlad ang Pilipinas. Mangilan-ngilan na lamang ang mga opisyal sa pamahalaan na walang bahid. Kaya nakakalungkot, kapanalig. Dahil walang bangis at padrino si Torre sa kauna-unahang PNPA graduate at hindi PMA graduate na nahirang sa PNP chief sa kasaysayan. Nasibak ito sa pesto. Nag-on-leave na lamang ito at nananahimik. Meron naman pampalubag loob kay Torre. Inalok naman pala ng posisyon sa gobyerno. Kung ikaw si Torre, kapanalig, tatanggapin mo pa ba ang alok ng presidente ng Pilipinas? Kung wala kang delikadesa, baka maaari. Pero sa gitna ng napakaduming politika, hinibok ng namamayapang Pope Francis tayong mga Katoliko ayon sa kanya. Catholics must get involved in politics even if it is dirty, frustrating, fraught with failure. Given today's throwaway culture and so many problems unfolding in the world, do I as a Catholic watch from my balcony? No, you can't watch from the balcony. Get right in there. Kapanalig, ipinapayo din ng sulat ni San Pablo sa Roma 13:1 na let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God established. The authorities that exist have been established by God. Kapanalig, tunay po tayong magdasal, humingi ng tulong sa Panginoon na makitahan natin ang tunay na lingkod ang ating bansa, lalong-lalo na ang gobyerno. Sumainyo ang katotohanan.
Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.